Recording in progress. Ayan, so crowd morning po muli sa ating lahat. So sa araw na ito ay napaka-importante po ng ating pag-uusapan dahil marami po tayong mga updates doon po sa ating C-Link wallet. Meron din po tayo sa ating Stratify o kaya sa pag-market doon sa inilaunch nung Friday na ating Bit1 wallet at napakaganda po ng loob nito dahil nagamit ko na rin po. Pero si Sir Anton na po siguro ang magtuturo doon. Ang aking focus ngayon ay dito sa ating C-Link wallet kasi nga po ay bakit daw po hindi sila makaklaim ng mga rewards ng mga naka-stake, yung mga naka-stake kasi nga po ay meron tayong tinatawag na re-KYC, magki-KYC ulit tayo. Na itong KYC na ito, kung alam niyo po yung pag tayo po ay magda-download ng mga legit na wallet kagaya ng Coinbase, ng Wirex, ng Gcrypto, may mga questionnaire doon na kailangang sagutin muna. I-comply natin kung ano yung mga tinatanong nila doon. Halimbawa yung limit ng crypto na iti-trade natin in 1 year, mga ganon. So yun po yung ating pag-uusapan muna ngayon, dahil malapit na po kasi yung ating exchange at napaka-excited din po dahil nga po from 0.5 po ay 0.5 cents of a dollar yung value po na nakikita niyo sa ating portfolio sa C-Link wallet, pero ngayon po ay 0.27 na. Kaya yan po yung inaabangan ng lahat. So hindi na po natin patatagalin, tayo po ay papasok na sa PowerPoint para po ay makita nyo po kung paano po yung step-by-step guide. Ayan. So kung makikita nyo po dito, nakalagay po dito, before we can unlock the full access to C-Link wallet, kailangan po ay verified po tayo o tinatawag na kailangan natin makompleto yung KYC o your Know Your Client verification. Dahil kung hindi po, ay hindi po natin ma-access ng full yung loob po ng C-Link wallet. So, meron po tayo ditong guide. 13 po ito na guide, step-by-step guide, kung paano po natin gagawin yung KYC verification. So, ang step 1, ayan po, kaya po nakita nyo po dito, re-verification required. Kasi dati po, di ba nag-KYC na tayo, mas madali na mag-KYC, magpapasok ka lang na iyong document, national ID at saka selfie, okay na. Pero dito sa re-KYC, meron po kasi mga questionnaire na kailangan muna nating sagutin bago ma-verify uli yung ating KYC. So, to continue using C-Link, please verify your identity, sabi dyan. Enter your email and tap submit. Ayan. Yan po yung ipapasok nyo po yung email nyo po dito. Yung email po na ginamit niyo sa CrowdOne o para hindi po magkaroon ng conflict. Then submit. Yan po yung step 1. Then step 2, enable camera access. Bubuksan natin yung camera natin ng cellphone natin, kung cellphone mo yung gagamitan natin. Then then your camera is needed to verify your identity. Tap grant access. Yan. So, grant access, kiklik po natin yung grant access. Pag na-click na po natin yung camera. Then next, wait lang. Yan, sorry po, may tumawag lang. Na-interrupt tayo. Ayan, so, sir, dinig pa ba, sir, yung aking meron pang tumawag kasi eh. Sir Anton? Yes, sir. Okay. So, yun po yung step 3 natin. Consent required. Your document and biometric data will be used for identity verification. Tap agree. Doon sa pinakababa po niyan, meron po tayong i-click na agree. Ayan, yan agree. Yan po yung terms and conditions po yan. Babasahin po natin kung may time tayong basahin. Then, pag okay na po sa inyo, ay i-click lang po natin yung agree.
Then, step 4, complete the QYC questionnaire. Ito na po yung sinasabi ko sa inyo. Dito po marami pong nahihirapan dahil hindi po nila alam yung mga i-click nila dito. So, nakalagay po dito, provide your details, answer the required questions to continue. Fill in all fields and tap continue. Ayan. So, if i-fill up po natin ito, where do you live? Ilalagay nyo po kung ano po nandun sa inyong sa inyong national ID na ilalagay. What is the purpose of opening Ceiling Wallet? Meron pong lalabas yan. Ano po yung purpose? Bakit kayo mag-open ng Ceiling Wallet? Ang linalagay po namin dito na madaling ma-approve ay trade crypto. Yan, tandaan nyo po trade crypto. Isulat nyo po, trade crypto. What is the main source of your income? Yan, meron pong lalabas diyan kung sa business ba. Wait lang po ulit. Recording in progress. Yung pasensya na po at may tahog lang importante. So tutuloy po natin tutuloy po natin yung sa questionnaire So yung susunod na ito, how much do you expect to deposit annually on the platform? So may tatlong pagpipilian doon. Merong 9,999 yata, tapos 10,000 above, 10,000 tapos 10,000 above, may above po doon. So pwede po yung pangalawa ang piliin niyo po doon dito. Ayan. Then in which industry do you work? Dito po ang linalagay ko po dito, in which industry do you work. Dahil nga po ay ang C1 po ay puro online tayo. So, ang dinagay ko po dito ay IT. Sa IT po yan. Nasa IT tayo dahil nga nasa technology nga po tayo. So, pwede rin pong ilagay yon. Then, what is your employment status? Ilalagay nyo na lang po dyan kung self-employed kayo, kung employed. Ayan, mostly naman ay employed po yung ilalagay ninyo. Then, pag na-fill up nyo na po lahat yan, ayan po, i-click nyo po itong dalawang ito, then continue. Okay, so yan po yung ating step 4. Then step 5, review your information, confirm that all details are correct. Ayan, uulitin po niya yan. Ayan, uulitin po niya yung mga pinilapan ninyo. Yan, ito yung mga sinabi ko sa inyo. Yan. Where do you live? What is the purpose of opening Ceiling Wallet? Yan, pwede rin po ito. Yan, pwede rin po ninyo ilagay yan. Then what is the main source occupation? Tapos how much do you expect? Siyempre dahil nga may mga corporate tayo, ang linagay ko po dito dahil annual po ito, per annum po ito, 10,000 above ang linagay ko po dyan. In which industry do you work? Ayan, depende nga po kung saan media, depende po kung ano po yung ilagay. Pero ang linagay ko po yung IT technology po tayo dahil nga nasa online tayo. What is your employment? Yan, employed. Then, yun nga po ang dalawang. Then, pag okay na po, na double check nyo na, then complete. Click nyo po yung complete. Okay ha? Yan po yung ating step 5. Then, step 6, select your document. Ayan. Choose your document type. Select the document you'll use for verification, ID card, passport, or driver's license. So dito po, pag tayo OFW po, ang mas ino-honor po nila ay passport. Passport po ang gagamitin natin. Ngayon, kung nasa Pilipinas naman kayo, kung ano po yung ID card doon sa Pilipinas na meron kayo, na national ID, so i-click nyo pong ID card. Pero kaming mga OFW, ito po, passport. Passport po yung mabilis na ma-QYC. Okay ho? Ayan. I-click nyo lang po dyan kung alin po dyan yung papasok yung document. Then step 7, prepare your document, get your document ready, make sure it's original, valid, and clearly visible. Yan po yung isang minsan na hindi po na-approve kasi nga po, pag pinicture po yan, di ba minsan ay nasisinagan ng ilaw. So dapat hindi po nasisinagan ng ilaw at saka dapat readable po siya, yung nababasa po siya ng maigi. Kaya importante po yun na maliwanag po yung
pagka-picture ng mga letters kasi pag malabo po 'yon, hindi po 'yon tatanggapin, ano. So ayan, ganyan siya. Capture the front of your identity card. Capture photo. Kiklik niyo po yan yung front kung plastic po yung gamit niyo, di ba plastic, lalo yung driver's license, iba may harap tsaka likod yan. Pero pag passport, yung unahan lang po na may picture, okay na ho yun. Pero dapat maliwanag po ha, yung number, ay yung mga letters, mga numbers doon na makikita. Ayan. Then, click nyo po yung capture photo. Pag click nyo yung capture photo, lalabas na po yung camera. Ayan, pipicturean nyo na po yung front ng inyong ID. Then, kung yung sabi ko nga sa inyo, yung back niya, kung plastic po yung ID niyo, ganun din po sa back. Dapat maliwanag din po siya. Then, click nyo po yung capture photo. Yan, pag okay na po yan, then, next step na po ay take a selfie na. Ayan. Position your face in the center of the frame. Make sure your face is neutral. The image is clear. Lighting is good. Tap start. Yan. So, pag nakarating na po kayo dito sa parting ito, kailangan po yung mukha ninyo ay makasentro po dito. Yan, isesentro po dyan yung mukha ninyo. Tapos pag nakasentro na po siya, mag-aas po yung system na ilalapit pa po niya. Yung lapit na lapit po yung mukha. Ayan, kailangan po ay wala kayong eyeglass, wala kayong sombrero, etc. Ilalapit po niyang ganyan na lapit. Then, na po siya, mag-automatic na po siya. Yan, click niyo po yung start, mag-automatic na po siya pag pag yung nakapasok sa loob nito, itong oblong na tayong mukha nyo, tapos i-aas nga po niyang ilalapit niyo pa ng mas malapit para ma-sure talaga na kayo po yung nasa ID. Yan po yung ating step 9. Then step 10, prepare for a video selfie. Prepare for video verification. You record a short video to confirm liveness. Type I'm ready. Record your video selfie. Yun nga po yung habang nagsiselfie tayo ay magre-record ng follow the on-screen instructions. May instructions po naman doon. Keep your face in the frame. Move only when instructed. Ayan, meron pong instruction. Get ready for your video selfie. May instruction nga po yung sasabi ko sa inyo. Kailangan una ay makakapasok dito sa oblong na ito. Then may susunod na instruction, palalapitin niya yung mukha ninyo. Ayan. Then mag-automatic na po yan na i-shut niya po yung automatic. Then click po yung I'm ready. Pag I'm ready na po, click niyo po yan para mag-go through na po siya. Okay ha? Then next, step 11. Processing your verification, your data is being securely processed. This may take a few moments. Ayan. So pag okay na po lahat, in my experience, yung una kasi ay nag-aantay lang tayo na ma-approve. Ang tagal na, ilang araw na, hindi pa rin nag-approve. So pag ganun pala, kailangan uulitin nyo dahil hindi po yun approve. Kasi nung inulit ko na po at okay na lahat, nung una kasi ang ginamit ko yung ID dito sa Italy. So hindi po yun hindi po siya na verify gawa ng yung citizenship ko kasi Filipino pa kaya mas rini-require niya yung passport kasi nga Philippine passport kasi yon, katibayan na ikaw ay Filipino. Yon. So yun yung naging problema nung una, yung ID ko ang ginamit dito, although legal naman ako dito sa Italy, pero hindi yun na-approve kaagad. Samantalang nung ginamit ko na po yung passport ko, 2 minutes po na-approve na. Ayan, ganun siya. Ayan, nakita nyo, waiting takes 2 minutes on average. Kaya pag in 2 minutes time, ay hindi po na-approve yung KYC ninyo, ibig sabihin may problema po yon. Babalikan nyo kung ano yung problema. O kung hindi nyo na po maklik kung ano po yung step by step doon, ay kailangan na po nating i-support. Okay ha? Ayan. So in 2 minutes time, pag okay na po lahat ng mga hiningi nilang requirements, then papasok na po tayo sa step 12. Ayan.
Step 12, verification submitted. Your KYC application has been sent for review. No further action is needed. So mag-check po siya dyan, magsa-success po yan. Pag nag-success po yan, ibig sabihin, okay po yung inyong mga ipinasok na documents, yung selfie, yung questionnaire na nasagutan nyo lahat. Then, step 13, ganyan na pong lalabas. KYC application approved. Pag lumabas na po itong KYC application approved, ibig sabihin po niyan, makaka-access na po kayo ng full sa inyong C-Link wallet. Pwede nyo na pong ma-claim yung mga streaming na kinukuha natin everyday. Di ba? May streaming tayo na kinukuha everyday. Makiklaim nyo na po yung mga rewards sa staking. Makiklaim nyo na rin po yung mga rewards sa node. Sa node na ating in-stake. Okay ha? So, ganun po siya kadali. Tignan ko po kung pwede ko pong i-share dito sa akin. Wait lang titignan ko kung pwede kong i-share dito sa akin para makita nyo yung actual. Papasok lang po ako sa aking KYC, sa aking C-Link. Stop share. Tapos papasok po ako dito sa cellphone. Share. Okay. So ito na po yung ating wallet. At makikita niyo po dito, itong portfolio ay itong overview pala ay makaka-experience po kayo dito na sinasabi dito na sumobra daw yung pag-claim natin dito pala sa over portfolio ba yun? Yan. Dahil nga 'di ba na natatandaan niyo po nagkaroon po ng loopholes ng mga nakaraang buwan na ang daming nakiklaim. Ang daming nakiklaim everyday na instead of 71.91 lang po per day ang pwede kong i-claim, nakaka-claim po ako ng more than 100, may 200 pa nga minsan. Kaya ang nakalagay dito ay na-overclaim daw po ako. Na-overclaim ako ng 6,450 at estimate recovery po para maibalik po lahat yan ay May 24 pa. Ayan, kaya wag po kayo magtataka dahil nga nagkaroon po kasi ng loopholes yan ng mga nakaraang buwan na ang dami natin nakiklaim everyday. Okay ha? So, wala po akong makiklaim muna. Ayan. So, unahin natin dito sa Node NFT para makita nyo na pag kayo ay KYC approved na, KYC approved, ay pwede na kayo makaklaim ng reward. So, example lang ko na lang po itong claimable rewards na 12.18 na ito kasi na-claim ko na po nung nakarang araw. So, pag hindi po kayo KYC approved, take note, hindi nyo po makiklaim. Mag-e-error po ito sa inyo. Mag-e-error. Pero pag KYC approved na kayo, makiklaim po yan. Yan, tayo lang natin, makiklaim po yan. Kita nyo? Pag hindi po kayo KYC, hindi po mag-go-through po yun, mag-e-error po yan. Okay, close. Then dito naman tayo sa sa staking ng tignan ko kung meron akong makiklaim dito na staking dito. Tingnan natin kung meron tayo kasi nag-claim na ako kahapon eh. Tingnan ko kung merong available dito ulit. Dito yata sa 7 yan. Tingnan ko kung dito meron. Ayan. Ayan, merong available akong pwedeng i-claim ngayon. Ayan, kagaya niyan, nag-mature na po yung in-stick ko po ng 24 months na 428. So, pwede ko na po i-claim yung reward na 40.73. So, i-claim ko po yan. Ayan, tayo lang natin, kagaya nung isa. So, na-claim din siya. Okay, na-claim din siya. Then, yung i-stick naman natin, yung na-claim natin, halimbawa, i-stick naman natin, lang natin, refresh lang natin para mapasok po siya dito. Ayan. So, nandun na po yung claim ko na node, at saka doon sa nag-mature, so may 53 po dyan. So, pwede na pong i-stick yan. Ayan. Usually, dito pa ako nag-stick, dito sa 24 months para mas mabilis. So, tatype lang po natin yung 53.
Then deposit. Ayan. Ang lit lang ng gas fee, oh. 4 na zero o bago. So nakita niyo ho. So ibig sabihin po, pag KYC approved na kayo, lahat po ay functional. Nagpa-function po lahat ng mga activities na gagawin po natin dito. Ano ho? So may isa pa po akong papakita dito. Tignan ko kung makikita natin. Sir Anton, saan ba yung ano? Saan na ba dito? Corbett white paper pa. Corbett white paper ba yun? Hindi, dun sa ano, sa roadmap. Dito ba yung sir yung roadmap na yung nakita natin 27 cents na siya? 0.27 cents? Dito ba yun? Hindi ko tanda. Dito ba yun? Ito. Ayan, nandito po yung roadmap ha, para bago po ito, itong roadmap na ito. Yan, idagdag na rin po natin ito para po ay tuloy-tuloy na po yung ating ano, yung mga update. So this quarter 1, so updated na po ito na roadmap 2026 na roadmap na po ito. Ayan. So this quarter 1, foundational expansion. So expand ceiling to support more chains, Bitcoin, Solana, Tron, and others. So, ayan po, sooner po ay pwede na po siyang i-combine sa other crypto. Then makikita niyo po dito, crypto card. Ayan, magkakaroon din po tayo ng crypto card. Withdraw crypto to the card. O, di ba? Nakita niyo ha kung gaano kaganda yung mangyayari sa ceiling wallet natin. Pero hindi kayo magkakaroon ng crypto card hanggat hindi po kayo KYC approved. Okay ha? Then, next, Corbit usability in Metaverse. Grabe yun. Magagamit na rin daw po yung Corbit sa Metaverse. Ano ha? Then, kung natatandaan nyo po na nag-pledge po tayo ng ating mga Corbit, nag-burn tayo ng ating mga Corbit para i-pledge sa UNX. So, may update din po yan. Antayin natin this quarter 1 kasi nga hindi pa naman tapos ang quarter 1. I believe na by March po ang mga ito na ipapakita nila. Okay ha? Then quarter 2 to quarter 4, keep an eye on what's coming next. Sabi dyan. Sneak peek into the future. Big things are brewing. We are working on revolutionary features that will transform your crypto experience. Grabe yan. Then, AI-powered trading assistant. Meron pong support yung AI na rin na yung mag-assist pag may mga tanong tayo o may mga problema tayo. Intelligent automation for smarter decisions. Okay. Ayan. CBIT exchange feature. Peer-to-peer exchanging of CBIT token. Grabe yun. Andiyan na po yung exchange. Yan na po yung inaantay ng lahat. By quarter 2 to quarter 4. Hindi pa natin alam kung anong date. Then, pledge phase 2, maximize your benefits from CBIT. Kung natatandaan nyo po, yung pledging po natin doon sa UNX, natigil po yun, di ba? Natigil po siya. Yung phase 1, tinigil muna. Then, ilalabas na po nila yung phase 2 kasi nga hindi pa nakukumpleto yung maximum na Corbit na susunugin. Kaya maraming nag-aabang po nito para magkaroon din sila ng NFT, UNX NFT. Kasi yung UNX NFT na yon, i-stick po natin yon. Then, ang magiging reward po nun ay USDT or USDC. Yun po yung sinabi. Kaya marami kaming mga member na nag-burn ng Corbit para i-pledge. So, antayin po natin yan. So, yan po yung updated po na roadmap natin this 2026. Siguro Sir Anton, pakita mo mamaya kasi wala na akong time yung value, latest value ngayon kasi nasa nasa white paper ba yun kung hindi ako nagkakamali, doon pinakita yun eh. So yun po. Actually dito yata, wait lang titingnan ko kung nandito. Alam ko nandito yata sa aking check ko lang kung nandito siya. Dito ko yung nakita eh. Ay wala, hindi dito. Papakita na lang ni Sir Anton kasi nakita ko yun eh. Yung 0.27 ang value na niya.
Ngayon from 0.05. Ayan na yung value po kasi dito ay Ayun, sir, may 0.05. nakita ko orbit white paper. Meron ka nilagay doon. Okay, wait lang sir. Oh, may advertisement kasi ito. Itong ano dito kasi ako nag-i-scan para maliwanag. Ito ba yun? Hindi ito eh. Alam kung dito ko linagay. Hindi yan. Naano ko yun sir eh, ano ko. Ano, orbit white ito. paper. Yan. Pero mahaba ito sir eh. Saan ba makikita dito? Medyo marami kasi ito eh. Anong page yung sir para makita natin sana? Nandito kasi yun eh. Mahaba ko kasi ito kung babasahin natin lahat. Ayan, tignan nyo na lang sa inyong sa ceiling, nandun po yung white paper, yung pinakita ko kanina. Nandun po yung latest value ng Corbit. May pinaglagyan ako kaso nga hindi ko matandaan kung saan ko nilagay. Wala dito. Ayan. Anyway, yun po yung mga update natin na importante na dapat nating malaman yung especially ito nga pong pagka-KYC natin, pagki-KYC ng ating ceiling para po ay full access nyo na po yung inyo pong mga ceiling wallet at makaklaim na uli kayo ng mga naka-stream tsaka yung mga naka-stick. So yun lang muna Sir Anton at ako'y ako'y susundo na. Ayan, so yan. Siguro until next tutorial natin, marami kasi tayong pwedeng pag-usapan eh, kaya sa susunod na po ulit. Ayan. Thank you po and God bless po sa ating lahat. Sir Anton, ikaw naman. Go ahead.